Yoruchi, no match nga ba kay Asuka? Urahara to the rescue sa kanilang laban. At makikita na nga natin ang ultimate form ni Yoruchi. Ang i-recap natin ngayon ay Bleach Chapter 662. Ang pagpapatuloy ng laban sa pagitan ni Asuka at Yoruchi. Bago tayo magsimula ay huwag mo kalimutan i-like ang video nato at huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Ano pang hinihintay natin? Nagsimula ang chapter nang ipinakita na gumuguho ang mga bahagi ng Silvern dahil sa nangyayaring labanan sa loob nito. Nahulog ang mga piraso nito patungo kay Asuka ngunit swerteng hindi siya tinamaan. Habang nakahiga si Asuka sa lupa ay sinabi niya kay Yoruchi na kahit ano pa ang gawin nito ay hindi siya nito mapapatay. Tinanong niya si Yoruchi kung anong masasabi niya tungkol dito ngunit hindi siya nito pinapansin. Kahit nahirap kumilos dahil sa epekto ng pagsabog ng gift ball ay pinipilit pa ring tumayo ni Yoruchi. Sinabi ni Asuka na hindi siya makapaniwala na buhay pa rin si Yoruchi. Sumagot naman si Yoruchi na hindi naman niya maintindihan kung ano ang napapala ni Asuka sa pakikipaglaro sa kanya. Kinontra naman ito ni Asuka at sinabing ginagawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya upang patayin si Yoruchi at sinabing itigil na nito ang pagpapanggap na mahina. Dahil kung ibang tao lang ito ay siguradong matagal na niya itong napatay. Habang tinitignan ni Yoruchi si Yoshiro ay naisip niya na kung wala siyang gagawin ay siguradong hindi na magtatagal ang buhay ni Yoshiro ngunit wala na itong natitirang lakas para pagalingin siya. Lumapit si Asuka at sinabing sumuko na lang ito dahil kahit ano pang binabalak ni Yoruchi ay siguradong mabibigo lamang ito. Biglang dumating si Kisuke at hinawakan ang puwet ni Yoruchi dahilan para masipa niya ito sa panga. Hindi naman makapaniwala si Kisuke sa ginawa sa kanya ni Yoruchi matapos nitong dumating upang iligtas siya. Agad namang nakilala ni Asuka na ang dumating na lalaki ay si Kisuke Urahara. Ikinatuwa naman ito ni Kisuke sabay tanong kung bakit siya kilala nito. Sinabi naman ni Asuka na bagamat hindi pa nito alam. Si Kisuke ay itinuturing ni Yhwach bilang isa sa 5 special war powers. Sinabi naman ni Kisuke na hindi niya alam kung dapat ba niyang ikatuwa iyon at sinabing huwag siyang i-overestimate. Biglang tumalon si Yoruchi, na ikinagulat ni Asuka dahil ang alam niya ay wala na itong natitirang lakas upang makipaglaban. Na-realize ni Asuka na ito ay pakana ni Kisuke at ito ang dahilan kung bakit naging isa si Kisuke sa mga itinuturing na 5 special war powers. 5 Shinigami na pinili para sa mga partikular nilang katangian na sapat upang ituring na espesyal. Si Ichigo Kurosaki dahil sa kanyang nakatagong kakayahan. Kenpachi Zaraki dahil sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, Ichibei Yosobei dahil sa kanyang karunungan, Soshiki Aizen dahil sa kanyang Ryetsu. At si Kisuke Urahara dahil sa kanyang mga kakaibang mga pamamaraan at diskarte. Tinanong ni Yoruchi si Kisuke kung ano ang itinurok nito sa kanyang puwet. Ngunit ang hinala niya ay ito ay isang gamot na nagpapalakas ng immunity sa mga sakit. Kinumpirma naman ito ni Kisuke, ngunit dahil ito ay ginawa ng mabilisan. Tatagal lamang ang epekto nito sa loob ng 5 minuto. Balak i-activate muli ni Yoruchi ang kanyang Shonko ngunit pinigilan siya ni Kisuke at sinabi na i-activate niya ang isa pa niyang form. Agad namang kinontra ito ni Yoruchi at sinabing hindi na siya muling magtatransform sa ganong anyo. Ikinalungkot naman ito ni Kisuke at sinabi na dahil dito ay wala na siyang choice kundi gumawa ng ibang paraan hanggang sa bigla silang inatake ni Asuka. Sinugod ni Yoruchi si Asuka ngunit agad naman niyang naiwasan ang pag-atake nito. Sinabi ni Asuka na mabuti at kaya na uli nitong kumilos ng mabilis sabay suntok nito sa kanyang sikmura. Muling bumagsak si Yoruchi sa sahig. Nakita niya si Kisuke na may hawak na isang piraso ng papel, na nagsasabi na sa oras na balatan niya ito ay agad siyang magtatransform. Binalatan ni Kisuke ang papel na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Napaatras si Asuka sa sobrang lakas. Nagulat si Asuka nang makita niya si Yoruchi na nag-transform na parang isang pusa. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag mo kalimutang mag-like at mag-subscribe para mapanood mo ang kasunod.